Mga kwentong pambata. Ang nawawalang prinsesa sa makapangyarihang kaharian ng Madrid. At ganyan, ginagawa yon, Mike. Nagkataon lang na swerte ka ngayon. Prinsesa, hahayaan mo na lang ba siyang pagsalitaan ka ng ganyan? Kahit ba napingsan mo siya? Hindi naman natin napipili ang pamilya, pero napipili natin ang mga kaibigan. Inggit lang yan. Kung wala ka, siya sana ang tagapagmana ng trono. Ngayon, sobra ka naman nag-iisip. Prinsesa, wala ni isa sa kaharian ang makakatalo sa iyo sa pangangabayo. Hala, ang pendant ko! Hindi. Ako na lang kukuha. Ngayon, pwede na ba nating pag-usapan ang ika-18 mong kaarawan? 5 araw na lang yun. Hindi ko alam. Prinsesa, may problema ba? Kamahalan, hinihintay na po kayo ng hari at reyna sa kanilang silid. Ang mahal kong anak, ang perpektong reyna. Ama, sobrang aga pa po. Gusto kitang makita sa trono. Pero, Tama na! Ikaw ay kukuronahang reyna 5 araw mula ngayon sa unang kampana ng iyong ika-18 kaarawan. Lumipas ang 4 na araw. Pagsapit ng ika-5 araw sa umaga. Kamahalan, wala po ang prinsesa sa palasyo. Ano? Dapat nasa palasyo siya. Hanapin niyo sa lahat ng sulok. sa tingin mo ba? Hindi! Imposible yan! Mike, may balita ka na ba sa prinsesa? Napakaresponsable naman niyang maglaho lang ng ganito. Mike! Mike! Ayaw niya talagang maging reyna, kaya siguro siya umalis. Hindi! Hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Sa tingin mo, may dumo ka sa kanya? Hindi! Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan! Yan ay si Dragon, ang kabayo ng prinsesa. Bakit siya bumalik ng mag-isa? Dragon! Nasaan ang prinsesa? Hindi kailanman babalik si Dragon nang wala siya. Maliban na lang kung inutos niya. Ano ang mga nangyayari? Mahal ko, wala na tayong pagpipilian. Ang kaarawan niya ay ngayong gabi na. Pakiusap, tanungin man lang natin ang inang diwata. Wala nang oras. Kailangan ko nang umalis. Ngayon. Hindi. Hindi. Hoy, Dragon! Nasaan ang prinsesa? Dalhin mo ako kung saan mo siya iniwan. Ano ito? Jack, tingnan mong nakita ko. Ang pendant ng prinsesa. Ang paborito niyang pendant. Hindi lang basta paborito. Ang pendant na yan ay regalo ng kanyang inang diwata para siya'y maprotektahan laban sa lahat ng kasamaan. Ang tanging paraan lang para mahiwalay ang pendant na yan sa prinsesa ay siya mismo ang nagalis nito. Maaaring nahulog lang ito habang nangangabayo. E di sana hindi ito nakatago ng maayos dito. Ang prinsesa ang naglagay nito. Ayaw niya maprotektahan laban sa kasamaan? Bakit? Ano man ito, siguradong may kinalaman nito sa ika-18 niyang kaarawan. Kailangan natin puntahan ang kanyang inang diwata upang malaman. Ang matalik na kaibigan ng aking inaanak na si Mari. Nakita ko ito sa upuan ng kabayo niya. Parang hindi ka naman nagulat. Minsan, ang pagyakap sa kasamaan ang pinakadakilang kabutihan. Alam kong darating ang araw na ito. Kailangan niyang isulat ang sarili niyang kapalaran. Bakit ayaw niyang maprotektahan mula sa kasamaan? Bakit siya nawala? Lahat ng sagot mo ay nasa bakit. Alamin mo kung bakit siya umalis. Yan ay malaking tulong, siguro? Kung masusundan natin ang mga galaw niya sa palasyo nitong mga nakarang araw, baka makakuha tayo ng pahiwatig. Kailan ninyo huling nakita ang prinsesa? Nakita ko siyang nakikipagtalo sa pinsan niya, si Mike. Mike, nag-away kayong dalawa bago siya nawala kagabi? Sinubukan kong pigilan siya. Tumabi kayo.
Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Wala kang karapatan, pigilan ako. Kapag umalis ka, sasabihin ko ito sa kamahalan. Kaya bumalik ka na sa iyong silid. Hindi mo naiintindihan. Seryoso ako. At umalis siya. Sinubukan ko lang siyang protektahan. Paano ka namin paniniwalaan? Naniniwala ako sa kanya. Mike, maaari ka nang umalis. Kamahalan, alam niyo ba kung anong maaaring nangyari sa prinsesa? Walang kasalanan si Mike. Iyon ang paniwalaan natin, Mark. May alam ang Reyna na hindi natin alam. Magandang gabi, binibining Maring Ginoo. Ikaw ay wala roon nung ipinakilala sa akin ang lahat ng tao sa palasyo. Siguro ay nasahay din ako noon, binibini. Kailan mo huling nakita ang prinsesa? Kagabi nakita ko siya papunta sa ikatlong palapag ng palasyo. Parang may iniisip siya. Ikatlong palapag? Ang nasa ikatlong palapag ay mga silid para sa bisita at ang aklatan at... May kakaiba sa aklatan? Aklatan? Diyos ko, saan ba dapat magsimulang maghanap sa lugar na ganito? Hindi ko maisip na umalis siya matapos magbasa ng kwento ng isang engkanto o isang matapang na kabalyero sa alamat ng isang labanan. Alamat ng labanan? Oo naman! Sinabi ng ama ko na mahigit 30 taon nang nakaraan, humarap ang kahariang ito sa isang alamat na labanan. Isa na muntik na nating ikatalo. Ano naman ang kinalaman nun sa pagkawala ng prinsesa? At kung totoo ang alamat ng labanan, bakit wala tayong alam tungkol dito? Anak ka ng isang ministro, at ako rin naman. Dapat alam natin yan. Talaga? Bakit parang lihim na lihim ang labanan na ito? Lahat ng mga aklat na ito ay tungkol sa buong kasaysayan ng ating kaharian. Saan tayo magsisimula? Sa panahon ng kasalukuyang hari, dahil ang labanan ay 30 taon nang nakalipas, di ba? Ito. Lahat ay halos nawala. Ang kaaway ay nasa labas ng mga tarangkahan ng kaharian. Nasa desperadong kalagayan ang hari, kailangan ng hukbo ng karagdagang pwersa na tanging makukuha mula sa kakampi sa ibang kaharian. Kamahalan, lisanin niyo po ang lugar na ito kasama ang Reyna. Hindi ko iiwan ang aking mga sundalo. Kapag nawala kayo, mawawala ang lahat. Kamahalan, gamitin niyo ang lihim na lagusan. Tumungo sa kaibigan niyong si Haring Gwendel. Tiyak tutulungan niya tayo. Pakiusap, kamahalan, umalis na kayo ngayon na! Ang hari ay umalis gamit ang lihim na lagusan. Sa kailaliman ng gubat, hinarap niya ang isang matinding bagyo. Brenda! Sa wakas, gising ka na! Sino ka? Ang mangkukulam na lumikha ng bagyo na nakita mo kanina! Ang aking mga tao! Ang aking kaharian! Patuloy pa rin ang labanan, pero wala kang panahon! Ngayon, magbasya ka! Kaya kong lumikha ulit ang bagyo! Ipadadala ko ba ito sa hanay ng iyong kaaway para manalo ang iyong kaharian? O sa loob mismo ng iyong kaharian? Upang ito'y tuluyang malipol! Bakit? Tumatakbo ang oras! Ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang gusto mo? Matalinong babae! Kung nais mo mabawi ang iyong kaharian, kailangan mo akong bigyan ng dalawang bagay. Una, dapat mong itala sa kasaysayan na ako ang tumulong sa iyo upang malaman ng iyong bayan ang utang na loob nila sa akin. At pangalawa, ibibigay mo sa akin ang prinsesang isisilang mo 12 taon mula ngayon. Sa kanyang 18 kaarawan, hindi isang araw ang agwat, hindi rin isang saglit ang labis. Kung hindi, mahal na hari, ang iyong buhay ang kapalit. Bakit? Dahil sa totoo lang, gusto ko ng kapangyarihan dahil kailangan ko ng maharlikang spirito. Kaya pumili ka. Gusto mo bang iligtas ko ang iyong mga tao ngayon o hindi? Mahal na hari, kayo na lang ang pag-asa namin. Tulungan mo akong iligtas ang aking mga tao. Pag-iusap. Nagpadala ang mangkukulam ng isang napakalakas na bagyo na tuluyang umasak sa mga kalaban ng Madrik at mula noon, kinilala ang Madrik bilang isa sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Kaya ba umalis ang prinsesa upang hanapin ang mangkukulam at iligtas ang hari? Dumuan siya siguro sa parehong lihim na lagusan. Hindi niya dinala ang pendant dahil nais niyang magsakripisyo.
at hindi protektahan ang sarili. Dahil ang prinsesang protektado ay nangangahulugang kamatayan sa kanyang ama. Ano ito? Mari, kung nabasa mo na ito, huwag ka nang magpatuloy. Buo na ang pasya kong iligtas ang aking ama at tuparin ang pangakong ginawa niya noon pa. Ginawa ng aking magulang ang lahat para protektahan ako. Ngayon, ako naman ang gagawa ng tama. Kaya huwag mo na akong sundan. Pagmamahal mula sa iyong matalik na kaibigan. Para namang makikinig ako sa kanya. Sasama ako sa'yo. Si Dragon ang bahala sa daan. May naisip ako. Gusto nang mangkukulam ang maharlikang espiritu, di ba? Oo! Di ako rin. Maharlikang espiritu. Pinsan niya ako. Baka sakaling pumayag siya na ako na lang ang kapalit. Hindi ka namin pwedeng payagan. At bakit mo naman gagawin yon? Hindi mo naman siya gusto. Una, hindi ko kailangan ng permiso mo. Pangalawa, maaaring hindi ko siya gusto, pero hindi ako duwag. Baka may iba pang paraan? Dito mismo, nangyari ang bagyo. Teka, ang paboritong pabango ng prinsesa. Nandito lang siya. Mari, sabi ko huwag mo na akong sundan. Ako ang nangako, hindi ikaw. Umuwi ka na. Ama, wag. Ang usapan ay ako ang pupunta sa mangkukulam. Sa wakas, ngayong wala na ang anak mo at ikaw ay bilanggo, ako na ang magiging hari. Mike! Layuan mo ko! Ako'y nagulat na ipinadala ka rito ng hari, prinsesa! Papunta na ang hukbo ng aking ama, kaya kung ano man ang balak mong gawin sa akin, gawin mo na. Ang hukbo ng iyong ama ay walang laban sa akin, pero hinintay ko ang pagkakataon ito ng 30 taon. Pwede ko sanang kunin ang espiritu ng iyong ama noon, pero ang ritual ko ang nangangailangan ng 30 taong paghahanda. Kapag ang isang maharlikang espiritu ay umupo sa trono ng makapangyarihang Wizard King Calabash at ibinigay ito sa akin, doon pa lang ako magiging pinakamakapangyarihang mangkukulam sa buong mundo! Halika! Halika! Kailangan ko ang iyong espiritu, prinsesa! Halika! Uy, kamahalan! Yung suntok mo! Aray! Ang gusto ko lang naman ay protektahan ka! Mari! Salamat naman, ligtas ka. Paano? Para magtagumpay ang ritual ng mangkukulam, kailangan niya ng maharlikang espiritu. Sa katunayan, nung nakuha niya ang sa akin, nasira ang buong ritual, pati na rin siya. Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Ang isugal ang buhay ko para sa isang hari at prinsesa na handang isugal ang buhay nila para lang sa isang pangako, isa itong karangalan. Paano kung maghiganti ang mangkukulam? Hindi niya magagawa. Ang mga makapangyarihang ritual ay mapanakit kapag pumalpa at hindi mo kailangang malungkot sa hindi pagtupad sa pangako. Ang isang mangkukulam na kayang lumikha ng bagyo at isugal ang buhay ng iba para lang sa kapangyarihan ay hindi dapat kaawaan. Masama ang kanyang layunin. Anak, paano mo nalaban ang lahat? Ramdam ko na may lungkot sa inyong dalawa ni Ama tungkol sa aking 18 kaarawan. Nung gabing iyon, narinig kong iyong usapan patawad. Pero doon ko nalaman ang bahagi ng kwento at ang natitira nalaman ko sa aklatan. Huwag niyong itago muli ang mga ganito sa akin, ha? Ipinapangako ko. At sa huli, ligtas ang hari at ang prinsesa kasama ang kanilang mga kaibigan at tuluyan ang naglaho ang mangkukulam. Sa tingin ko, ang kanilang katapatan sa pagtupad ng isang pangako at pagpili ng tama ang siyang tunay na nagligtas sa kanila. Ano sa tingin mo?